Hi Kuya Will, matagal na akong nakikinig sa mga kwento mo. Akala ko noon, ako lang ang may mga di maipaliwanag na karanasan. Pero tuwing nakikinig ako, pakiramdam ko, hindi ako nag-iisa. Ako nga pala si Jeric, 22 taong gulang na ngayon. Pero ang ikukwento ko sa'yo ay isang karanasang nangyari noong 18 pa lang ako. Fresh graduate ng senior high at kaka-18 lang. Literal nung buwan dingin yon. Doon ko naranasan ang una kong totoong encounter. Hindi fantasy, hindi online, kundi sa mismong likod bahay namin. May nakitira kasi sa amin noon, si Kuya Paulo. Anak siya ng kaibigan ng nanay ko na galing abroad. 23 siya noon, moreno, athletic, at laging naka-boxers lang kapag nasa bahay. Dahil puno na ang mga kwarto sa taas, sa likod bahay siya natulog. May banig, kulambo, at maliit na electric fan lang. At dahil summer, madalas akong bumaba roon para magpalamig. Isang gabi, 11:00 na siguro, bumaba ako para kunin ang naiwan kong cellphone charger. Tahimik ang paligid pero may mahinang tunog akong narinig. Hindi daga, ungol. Dahan-dahan akong lumapit. Hindi ko alam kung sadyang bukas ang kulambo o kung nakalimutan lang isara ni Kuya Paulo. Pero malinaw kong nakita ang ginagawa niya. Nakahiga siya, nakapikit. Ang isang kamay ay abala sa loob ng shorts niya. Kinabahan ako, tumigil ako. Pero nang dumilat siya at makita ako, ngumiti lang siya. "Lapit ka lang kung gusto mong makita," sabi niya. At Kuya Will, nilapitan ko siya. Kuya Will, hindi ko alam kung matatakot ako o matutuwa. Pero sa totoo lang, nung makita kong hindi nagalit si Kuya Paulo at sa halip ay ngumiti pa, parang tinanggalan ako ng bigat sa dibdib. Parang biglang naging okay lang ang lahat. Parang pinayagan akong pumasok sa isang mundong matagal ko nang gusto. Pero hindi ko alam kung paano simulan. Lumapit ako. Mabagal ang bawat hakbang. Ramdam ko ang panginginig ng tuhod ko. Hindi dahil sa lamig, kundi sa kaba. At siguro, sa kalibugan na rin. "Gusto mong hawakan?" Bulong niya. Wala akong nasagot. Tumingin lang ako sa kanya pero sa loob-loob ko, sigaw na sigaw ang katawan ko ng, "Oh." Hinawakan niya ang kamay ko. Dahan-dahang inabot sa junjun niya. Mainit, matigas, at mas malaki sa inaasahan ko, na pumipigtas-pigtas ng dahan-dahan sa kamay ko. Doon ko lang na-realize na hindi na ito panaginip. Totoo to. Totoong hawak ko ang junjun ng isang lalaking matagal ko nang inaasam. "Okay lang yan," sabi niya. "First time mo, di ba?" Tumango lang ako. At doon, sa ilalim ng kulambong iyon, nagsimula ang gabing hindi ko kailanman makakalimutan. Hinayaan niya akong kilatisin siya mula leeg hanggang dibdib, hanggang sa bahagi ng kanyang katawan na bihirang makita ng sinuman. Hindi siya nagmamadali. Hindi rin siya naging marahas. Tinuturuan niya ako. Para akong batang tinuturuan, humawak ng bagong laruan. Pero hindi laro-laro lang ang nararamdaman ko. Iba, matindi, mapanindig balahibo. "Gusto mong ituloy?" tanong niya. Ako na mismo ang tumango ulit. At sa sumunod na minuto, bumaba na ako. Hindi lang literal, kundi pati emosyon. Pinakawalan ko ang inhibisyon. Nilasahan ko ang bawal. Nilanghap ko ang init. At wala na akong inisip kundi siya. Kuya Will, iyon ang unang beses kong natikman ang kapwa ko lalaki. Kuya Will, hindi ko alam kung ilang minuto akong nasa pagitan ng mga hita ni Kuya Paulo. Pero bawat segundo, parang sunog sa balat. Amoy pawis siya. Hindi mabaho, kundi yung amoy ng lalaking bagong ligo. Tapos pinagpawisan ulit. Amoy katawan. Amoy tukso. Hindi siya nagsalita habang ginagawa ko yon. Tahimik lang siya, malalim ang hininga, minsan mapapasinghap, tapos hahaplosin ang ulo ko dahan-dahan lang, parang sinasabing,
Sige lang, tama yan. Para akong nagising sa isang parte ng pagkatao ko na matagal ng tulog. Hindi ko inakalang kaya ko yun. Nagugustuhin ko pala. At habang lalo siyang nasasarapan, lalo akong nalulunod. Pwede ba kitang halikan? Tanong ko. Halos pabulong. Napangiti siya. Bakit hindi? Sagot niya. Sabay hatak sa akin pataas. Doon ko unang nalasahan ang laway ng lalaking dati ay tanaw ko lang mula sa bintana. Mainit ang labi niya. Medyo magaspang ang bigote niya pero hindi ko ininda. Ang sarap. Ang lalim ng halik. Para kaming nagkakaubusan ng hininga. At habang naghahalikan kami, ramdam ko yung galaw ng bewang niya dumidiin sa katawan ko. Parang sinasabi ng katawan niya kung anong gusto niya mangyari. At naiintindihan ko kahit walang salita. Bigla niyang bulong, "Ready ka na ba?" Hindi ako sumagot. Sa halip, hinalikan ko siya ulit. Mas mariin, mas mapusok. At doon na nga nagsimula ang tunay na unang laban. Unang pagkakataon na ako ay pasukin sa kaloob-looban. Kuya Will, pagkatapos, tahimik lang kami ni Kuya Paulo. Walang nagsalita. Wala ring nagmadaling bumangon. Nasa ilalim pa rin kami ng kulambo. Pareho naming hinahabol ang hininga namin. Habang ramdam ko pa rin ang init ng katawan niya sa balat ko. Nakahiga ako sa dibdib niya. Ramdam ko ang tibok ng puso niya. Mabagal na, pero malakas. Parang sinasabing, tapos na, pero totoo to. Tiningnan ko siya. Nakapikit siya, pero hindi natutulog. Alam kong gising pa siya kasi bigla niyang hinaplos ang likod ko gamit ang isa niyang kamay. Malambot, dahan-dahan. Parang sinasabi niyang okay lang ang lahat. Masakit ba? Tanong niya. Mahina ang boses, halos bulong. Ngumiti lang ako. Kunti lang, pero parang worth it. Napangiti rin siya. Ang tapang mo, sabi niya. Akala ko titigil ka noong una. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako sa sinabi niya o mahihiya. Pero ang totoo, ako rin, hindi ko inakalang magpapatuloy ako. Pero sa bawat hawak niya, sa bawat tingin niya, pakiramdam ko, safe ako. Hindi ako tinanong kung may ibang lalaki na akong naka-experience. Hindi rin ako tinanong kung may gusto ako sa kanya. Wala siyang gustong malaman. Ang gusto lang niya, nandito ako, kasama siya, sandaling kanya. At ako, wala rin akong tanong. Kasi sa totoo lang, ayokong sirain yung moment sa pamamagitan ng mga salitang wala naman sigurong kasagutan. Nakatulog kaming magkadikit, Kuya Will. Sa banig sa ilalim ng kulambo. Amoy pawis, amoy zone rocks, amoy katawan naming dalawa. At habang dahan-dahan akong nilulunod ng antok, ang huling naisip ko, ito ba ang simula ng kung ano pa? Pero kinabukasan, parang ibang tao na ulit si Kuya Paulo. Kuya Will, pagmulat ng mata ko, wala na si Kuya Paulo sa tabi ko. Wala na ang kulambo. Wala na yung amoy ng katawan niya sa banig. Parang lahat ng nangyari kagabi, panaginip lang. Nakaayos na ang mga gamit niya. Naririnig ko na siyang naguhugas ng pinggan sa labas ng kusina. Umaga na, may araw na, at muli, bumalik kami sa realidad. Gising ka na pala, sabi niya nang makita akong lumabas. May tinapay dyan, kain ka na. Walang kahit anong tingin, walang ngiti, walang bakas ng gabi naming dalawa. Parang hindi niya ako pinasok kagabi. Parang hindi ko siya hinalikan. Parang hindi kami naghalikan. Naglabas ng damdamin, ng kalibogan, at kung anuman yung tawag sa pagitan naming dalawa. Tahimik akong kumain. Siya naman, busy sa pag-aayos ng mga gamit niya sa tricycle. Parang normal lang ang lahat. Pero sa loob ko, gulo-gulo. Gusto ko siyang tanungin, Kuya, okay lang ba yung nangyari? Gusto ko sanang sabihin, hindi ako nagsisisi, pero sana sabihin mong hindi ka rin. Pero wala. Wala akong lakas. At mas lalong wala akong karapatan.
Mauna na ako sa biyahe, Jeric, sabi niya. Sabihan mo si nanay kung aalis siya mamaya. Tumango lang ako. Walang salitang lumabas sa bibig ko. At habang pinapaandar niya ang tricycle, pinilit kong ngumiti. Pero pagliko niya sa kanto, doon ko na lang hinayaan ang luha ko. Kuya Will, mas masakit pala yung parang walang nangyari kaysa sa mismong unang beses. Kuya Will, makalipas ang 1 linggo, hindi pa rin kami nagkakausap ni Kuya Paulo tungkol sa nangyari. Nandyan pa rin siya tuwing umaga, naghuhugas ng tricycle, minsan nakikipagkwentuhan kay nanay. Pero kapag ako na ang dumaan, bigla siyang tumatahimik. Yung mga dati, "Uy, Jeric, kain ka na." Minsan, wala na ring tingin. Parang ako lang ang may naaalala. Minsan, sinasadya kong maglakad ng walang suot na shirt sa harap ng tricycle niya kahit alam kong araw-araw ko yung ginagawa dati. Pero ngayong inaasahan ko na sana mapansin niya, saka naman siya lumilingon sa ibang direksyon. Para bang guilty siya o baka ako lang tong umaasa pa rin. Isang gabi, nadatnan ko siyang nag-aayos ng tricycle sa garahe. Hindi na ako nagdalawang isip. "Kuya Paulo," tawag ko, mahinang boses. Tumingin siya saglit, pero agad ding ibinalik ang tingin sa trangkilo niya. "Oh, pwede ba tayong mag-usap?" Tanong ko. Hindi na ako nagpaligoy. Alam kong alam niya kung bakit. Sandaling katahimikan. "Sige, ano yon?" Umupo ako sa may gilid ng upuan. Naglakad siya palapit pero hindi masyadong malapit. "Tungkol sa nangyari nung gabing yon," sabi ko. Halos hindi ko na marinig ang sarili kong boses. Tumango lang siya. "Oo," maikli niyang sagot. "Wala lang ba yun sa'yo?" Diretso kong tanong, kahit nanginginig ang tuhod ko. Huminga siya ng malalim. Saglit siyang tumingin sa akin. At sa unang pagkakataon, nakita ko ulit yung mga matang tumitig sa akin habang nasa ilalim kami ng kulambo. Pero ngayon, malungkot na ang tingin niya. "Hindi siya wala lang," sabi niya. "Pero hindi rin siya dapat maulit. Bumagsak ang mundo ko, Kuya Will. Parang nyurakan niya, hindi lang ang damdamin ko, kundi pati yung kauna-unahan kong karanasan. Yung akala ko'y simula ng kung ano man pala'y katapusan na agad. Sorry, Jeric," dagdag pa niya. Tao lang din naman ako. Nagpadala sumangayon ako, pilit kong tinatanggap. Pero ang totoo, durog ako. Hindi ako umiyak sa harap niya. Pero pagpasok ko sa kwarto, piniga ko ang sarili kong dibdib para lang matawid ang gabi. Akala ko, pag binigay mo ang sarili mo, may kapalit. Pero ang totoo, hindi laging may bumabalik. Kuya Will, minsan hindi ko na alam kung ano ang nangyayari sa akin. Hindi ko na alam kung dapat ba akong magtampo o magpatawad. Hindi ko na alam kung pwede pa bang may mangyaring maganda sa pagitan namin ni Kuya Paulo. Lumipas ang mga araw at tuloy pa rin siya sa pag-iwas. Hindi na kami nag-uusap maliban sa mga simpleng bagay. Parang wala lang. Parang wala kaming pinagsamahan. Pero may mga pagkakataon na parang may mga galak na nasusulyap ko sa mata niya. Tulad nung minsang magkasabay kami sa kwarto at magkasalubong kami sa pintuan. Tumigil siya ng saglit, parang gusto niyang magsalita. Pero umiiwas na naman siya agad. Ang sakit. Naramdaman ko na parang ako na lang ang tanging may halaga sa mga nangyari, habang siya parang walang nangyari. Pumapalibot lang siya sa paligid ko at ayaw ko ng ganun. Pero hindi ko siya kayang iwasan. May mga gabing hindi ko siya maiwasang isipin. Yung mga oras na tayo lang dalawa, ang init ng katawan niya at ang mga mata niyang naglalaman ng mga tanong na hindi ko pa kayang sagutin. Nagtry akong maghanap ng sagot sa ibang tao. May isang pagkakataon na naisip ko maghanap ng iba. Isang taong magpapalimos ng pansin ko.
Hindi tulad ni Kuya Paulo na palaging may pader. Pero kahit sino pa ang dumaan, parang wala akong makitang kahit anong kapalit ng nangyari sa kanya. Hanggang sa isang gabing hindi ko na kayang pigilan, tinawagan ko siya. Kuya Paulo. Mahinang tawag ko sa cellphone niya. Nasa kabilang linya siya, hindi agad nagsalita. Kuya, gusto ko lang sana tanungin kung pwede ba tayong mag-usap. Hindi ko na kaya tong ganito. I'm not sure if I was asking for answers or just for closure, but I needed something. Puwede, sagot niya. Nagkita kami sa labas ng bahay. Hindi kami pumunta sa garahe o sa likod bahay. Dito sa gilid, sa lilim ng puno, kami nag-usap. Jeric, sabi niya, habang hindi ako tinatanaw. Gusto ko sanang aminin na may mali sa nangyari. Hindi ko rin alam kung bakit ko yung ginawa. Hindi ko kayang maging para sa'yo. Hindi ko kayang gawing seryoso ito. Hindi ako makatingin sa mata niya. Tumahimik ako. Pwede ba tayong maging magkaibigan na lang? Dagdag niya. At kahit mahirap, wala akong magawa kundi tanggapin. At doon ko na-realize, siguro nga, mas magaan kung tatanggapin ko na lang ang nangyari. Ang mga alaala ay magiging bahagi na lang ng nakaraan. At habang may takot pa, may pag-asa pa rin na baka sa hinaharap, maging magkaibigan pa kami. Hindi ko na kayang magsalita pa. Pero kahit ganon, may pakiramdam pa ring naiwan. Kuya Will, matapos ang lahat ng nangyari, naisip ko, baka ito na talaga ang huling kabanata ng aming kwento ni Kuya Paulo. Baka nga wala nang dapat pag-usapan pa, at baka nga wala nang lugar ang nakaraan namin. Siguro, ganoon talaga ang buhay. May mga bagay na nagsisimula at may mga bagay na natatapos. Pero hindi ko pa rin maiwasan na magtaka. Kung sana may iba pang nangyari. Kung sana naging mas maligaya kami. Mas matagal na sana ang mga oras namin. Pero hindi ko na pwedeng ipilit. Kailangan ko ng bitawan. Kailangan ko ng tanggapin na hindi siya para sa akin at hindi ako para sa kanya. Ilang linggo pagkatapos ng gabing iyon, nagpatuloy ako sa araw-araw ko. Nagbago ang takbo ng buhay ko. Mas tahimik, mas maligaya, at medyo mas ligtas na rin ako sa mga nararamdaman ko. Hindi ko na kailangang umasa sa hindi sigurado. Hindi ko na kailangang maghahanap ng sagot mula sa mga hindi nagsasabi ng totoo. Nagpatuloy si Kuya Paulo sa pagiging kuya, sa pagiging magkaibigan, at ganun din ako. Alam ko, may mga pagkakataon pa rin na matutulungan ko siya at magkakaroon kami ng pagkakataong magkausap. Pero hindi na yon tungkol sa kung anong nangyari sa amin. Wala na yung malalim na tinginan, walang mga gabing sobrang init at kilig. Kung hindi man siguro, ito na yung mga pagkakaibigan na magtatagal, na walang kahulugan maliban sa pagiging totoo. Minsan, inaalaala ko pa rin siya. Minsan, may mga gabi na iniisip ko kung paano kung magkausap kami ulit. Pero natutunan ko ng tanggapin na ang bawat kwento may hangganan. At siguro, mas magaan ngayon, mas malinaw, at mas tahimik. Isa lang ang natutunan ko, Kuya Will. Ang pagmamahal ay hindi palaging nakikita sa parehong paraan. Minsan, ang pagmamahal ay natutunan sa mga pagkatalo. Minsan, kailangan mo lang talagang matutong bitawan ng mga bagay na hindi mo kontrolado. Bilang pagtatapos, hindi ko na iniisip kung tama ba o mali. Hindi ko na kailangan ng mga sagot. Ang mahalaga, natutunan kong pahalagahan ang sarili ko at kung sino ako nang walang pag-aalinlangan. Ngayon, mas handa na akong harapin ang bagong kabanata ng buhay ko. Isang kabanata na puno ng pag-asa at hindi na puno ng pangarap na hindi ko kayang hawakan. Hindi lahat ng unang karanasan ay masaya. Minsan, ito'y puno ng init at ligaya sa simula, pero nauuwi rin sa katahimikan at tanong na walang sagot. Para kay Jeric,
Ang gabi sa ilalim ng kulambo ay naging gabing bumago sa kanya. Hindi lang pisikal, kundi emosyonal at mental. Isa siyang batang natuto sa paraang hindi niya inaasahan at hanggang na ngayon, dala niya ang bigat at init ng alaala. Minsan, sa pagitan ng tukso at katahimikan, doon tayo tunay na nasusubok. Hindi natin laging makukuha ang closure na hinahanap natin, pero ang totoo, sapat na minsan na mapakinggan tayo. At dito sa M2M Desires, makakaasa ka, mapapakinggan ka namin. Kung may kwento ka ring hindi mo makalimutan, mapauna mong karanasan man, isang taong minahal mo ng palihim, o isang gabi ng tukso na bumago sa'yo, ikwento mo kay Kuya Will. Ipadala mo lang sa aming inbox o i-comment kung gusto mong marinig ang boses ng sarili mong alaala. Huwag kalimutang mag-like, mag-share ng episode na to kung nakarelate ka, at mag-subscribe sa M2M Desires para sa mas marami pang kwentong hindi mo inaasahang tatama sa'yo. Ako si Kuya Will, at dito sa M2M Desires, hindi ka nag-iisa.